Okay, so mag-pray tayo. Amang Diyos na sa langit, ikaw po ang Diyos sa dakila. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hilingin na pagpalain mo ang iyong salita. Maghimala ka sa pamagitan ng salita, magpagaling ka, magpalaya ka, Panginoon. Lagi mo kaming puspusin ang Espiritu mo, lagi mo puspusin ang kagalakan mo, bigyan mo rin kami ng kapayapaan sa aming isip at puso, Panginoon. I-bless mo rin po yung lahat na narito sa pamagitan ng iyong mga salita. I-bless mo rin po yung YouTube, ang Facebook, ang Himpapoint, ang Internet. Pagpalain mo yung lahat ng tagapanood, tagapakinig dahil sa gabing ito. Maabot sila ng iyong salita. At nalain ko na buksan mo yung bawat mata, buksan ang bawat isip, buksan ang bawat puso sa pamagitan ng iyong mga salita. Ini namin, Lord, ang karunungan kung paano ipaliwanag ang iyong mga salita. Ini ko ang gabay ng Santong Espiritu sa oras nito. In-acknowledge ko ang Santong Espiritu sa lugar nito, sa aking buhay. Kaya hindi po yung lugar nito, Lord, ingatan mo. Salamat, Panginoon, sa pagtugon mo na aking panalangin. Alisin mo yung mga distraction sa aming palibot. Sa ngalan po ni Jesus Christ. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So, dito sa Mateo chapter 4, verse 18 hanggang verse 22, sunod-sunod na verse. Mateo chapter 4, verse 18 hanggang verse 22, sunod-sunod na verse. Sa 18 kung umpisahan natin, verse 18, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, sina Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sa 19, sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mangingisda ng tao, mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanang lambat at sumunod kay Jesus. Amen? Sa 21, nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na manak ni Zebedeo. Sila ay nasa bangka kasama ang kanilang mga ama at nag-ayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus at agad nilang iniwan ang kanilang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Alam naman natin ang pagtawag ng Panginoon, lalaki at babae. Amen ba ba? Yung kanyang pinupuspos ng kanyang espiritu ay lalaki at babae. Hindi lang po lalaki ha. Alam naman po natin na sa Lumang Tipan, Joel 2, 18 hanggang 20-29, lalaki at babae. Hanggang sa Gawa, lalaki at babae ang tinawag ng Panginoon. Hindi lang po lalaki. So, alam natin na nakita sila ng Panginoon. Lahat sila na tinawag na nakita ng Panginoon. Sila yung mga pinili ng Panginoon mula sa karamihan. At sinabi ng Panginoon sa kanila, kaya Pedro at Andres, at Juan at Santiago, na sumunod kayo sa akin. Nung sabihin ng Panginoon na sumunod kayo sa akin, at gawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao, noon din iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Alam naman sa isang mangingisda, mahalaga sa kanyang lambat. Di po ba? Pangkabuhayan niya ito. Pero alam natin na napakahalaga ng pagtawag ng Panginoon. At napaka-importante ng pagsunod sa Panginoon. Higit ito sa lahat ng bagay. Higit sa lahat ng bagay. Ang pagpili ng Panginoon at pagtawag sa kanila ay napakahalaga. Kaya sila, nakita nila yung kahalagahan, kaya iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Panginoon. Ganun din po si Santiago at Juan. Nung tawagin sila ng Panginoon, sila ay nakita din ng Panginoon. Tinawag sila ni Jesus at iniwan nila ang kanilang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Kasi alam natin na sila yung mga pinili ng Panginoon. Sila yung mga tinawag ng Diyos para gawing manguhuli ng tao. Maging tagapangaral.
ng salita ng Diyos. Minsan, ang tingin natin sa mga tinawag ng Diyos, tingin natin sa ating sarili, maliit, mahina. Po hindi po basta-basta yung pagtawag ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Amin po ba? Tayo man din ay mga pinili ng Panginoon, tayo man din ay tinawag ng Panginoon, kaya mga leader tayo. Kaya tinawag tayo mga leader para sumunod sa Kanya. Napaka-importante ng pagtawag ng Panginoon, napaka-importante ng pagsunod sa Panginoon. Wala na pong higit doon. Alam mo kung titingnan natin, tayong mga tinawag ng Panginoon, mga pinili ng Diyos, sumusunod sa Kanya, higit pa tayo sa mayor, higit pa tayo sa gobernador, higit pa tayo sa congressman, higit pa tayo sa senador, higit pa tayo sa presidente. Sabi nga ng una nang narinig ko yung sabi ng isang presidente, kayo ang boss ko. Tinawag niyang boss ang mga tao. Kasi alam natin sila ay pinili ng mga tao. Amin po ba? Pero tayo napakapala dati kasi ang Diyos ang pumili sa atin. Sila ay naglilingkod sa tao. Ngunit tayo mga pinili ng Panginoon, tinawag ng Panginoon, at sumunod sa Panginoon, tayo ay mas higit sa kanila. Kasi sa Diyos tayo naglilingkod. Di po ba? Tama ba ko doon? Ang sabi niya, kayo ang boss ko. Boss daw niya yung mga tao. Sa atin naman, si Lord ang boss natin. Amin mo ba? Sila pinili ng tao. Naglilingkod sa tao. Tayo pinili ng Diyos. Tayo naglilingkod sa Diyos. Mga pinili ng Panginoon para palawakin ang kanyang gawain. Amin po. Yan yung purpose natin bakit tayo pinili ng Panginoon. Kaya huwag niyong maliitin ang tingin sa inyong sarili. Kasi special ka sa Panginoon. Pinili ka mula sa marami. Kaya nga tayo may mentoring, kayo mga leader, parang binukod na kayo ng Panginoon. Tinawag, sumunod sa Panginoon. Kaya dapat ipapractice natin kung ano yung kaloob sa atin ng Panginoon. Amin ba? Mas mataas pa sa kanila kasi tayo, ang Diyos tumawag sa atin, ang Diyos pumili sa atin. Ang Diyos ang tumawag sa atin para sumunod tayo sa Kanya. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Sila, ang tao ang boss nila. Sabi nga, kayo ang boss ko. Naalala niyo yun? Tinawag niyang boss ang mga tao. Tayo ang boss natin si Lord. Hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. Siya yung pumili sa atin, siya yung tumawag sa atin para sumunod tayo sa Kanya. At ang pagtawag na yun ay mayroong purpose. Ito yung gagamitin tayo ng Panginoon sa pagpapalawak ng Kanyang kaharian. Tayo maging tagapangaral. Yan ang purpose ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Magturo ng panampalataya, magturo ng kaligtasan, ipaalam sa mga tao ang buhay na walang hanggan. Amin po ba? Yun yung purpose ng pagkatawag kay Pedro at Andres. Kay Santiago at Juan. Kaya gaano man kahalaga ang kanilang lambat, gaano man kahalaga ang kanilang bangka, ang kanilang ama, mas mahalaga ang pagtawag ng Panginoon. Mas mahalaga yung pagsunod sa Panginoon. Amin mo ba? Kaya, huwag niyong kalimutan na lahat ng tinawag ng Panginoon, bandang huli ay mayroong gantimpala. Yung mga nadadala sa Panginoon, yan sila yung corona natin. Corona ang hindi kumukupas. Kaya dapat umpisahan natin sa ating pamilya. Amen. Kaya hindi ako tumitigil sa pagpapaalala sa mga anak ko. Bagamat may oras ang pagtawag, di ba? Tayo may oras din ba? Hindi sabay-sabay. Nandun yung prayer natin. Natawagin din sila ng Panginoon. Magkaroon sila ng puso ng paglilingkod sa Diyos.
may kanya-kanyang oras at panahon ang pagtawag ng Panginoon. Pero lahat, inumpisa natin sa papaalala ng Word of God, ng salita ng Diyos. Andun yung umpisa natin sa prayer sa kanila. Nandun yung proseso ng pananangin at pagpapaalala ng mga salita ng Diyos. So yung pagkatawag naman kay Felipe at Nathaniel, dito naman sa John chapter 1 verse 43 hanggang 45. John 1 chapter 1 verse 43 verse 44 verse 45. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pupunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya. Nakita niya si Felipe, nakita niya. Lahat tayo nakita ng Panginoon. Nakita niya roon si Felipe at sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin. John chapter 1 verse 43 hanggang 44-45. Ang sabi niya kay Felipe, sumunod ka sa akin. Sa 44, si Felipe isang taga-Betania tulad din ni Andres at Pedro. Isang lugar lang sila. Si Felipe, taga-Betsaida tulad ni Andres at saka ni Pedro. Sa 45, nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, natagpuan namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan. Gayon din ang mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazaret. So yung ginawa ni Felipe, nung mahanap niya si Nathaniel, ipinakilala niya si Jesus kay Nathaniel. Nang sabi niya, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret. Ito rin yung bahagi natin. Sa mga pamilya natin, sa mga tao, na ipakilala si Jesus na taga Nazaret. Tulad ni Felipe. Nung tawagin siya ng Panginoon, nag-evangelize agad siya. Nasumpungan niya si Felipe, nasumpungan niya si Nathaniel, at sinabi niya kay Nathaniel, natagpuan namin ang sinulat ni Moises at ng mga propeta tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Kung titingnan natin, may mga proseso pa rin doon. Maring itinuro niyang kaligtasan, itinuro niyang panampalataya. Amen po ba? Kailang, kung titingnan natin, direkta na yun. Kaya, si Felipe, nakilala ni Nathaniel si Jesus dahil sa pinakilala ni Felipe kay Nathaniel si Jesus. Amen po ba? At kung titingnan natin, ito rin yung ating bahagi. Ay pakilala si Jesus sa maraming tao. Maging si Peter, si Andres, si Santiago at Juan, ito yung kailang papel na ginagampanan. Ito yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon na ipangaral sa mga tao ang kaligtasan, ipangaral sa mga tao ang panampalataya. Amen mo ba? Ito yung dapat i-improve natin. Amen. Kaya, kung tayo walang hinihingi sa Diyos, wala rin tayong matatanggap. Dapat mayroon tayong hinihingi sa Diyos. At kapag may hinihingi tayo sa ating Panginoon, bibigyan niya tayo. Mabuting katiwala, mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Inulit ko lang to yung mensahe na ito nung karang mentoring natin. Mabuting lingkod ni Kristo Jesus. 1 Timothy chapter 4, verse 6, verse 12. 1 Timothy chapter 4, verse 6 hanggang verse 12. Sabi diyan sa 6, umpisa natin. Kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, sa mga kapatid ituturo, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Kung ituturo mo yung, ano ba ituturo? Yung Word of God. Yung salita ng Diyos, yung panampalataya, yung kaligtasan. Saka yung mabuting paugali. Amen. Kasi si Paul, disciple niya si Timoteo. Amen. Tulad din ni Pedro, ni Andres, ni Santiago at Juan, ni Felipe,
ni Nathaniel na dinisciple sila ng Panginoon. Tinuruan. Tinawag, pinili para turuan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Tulad ni Pablo, tinuturuan din niya si Timoteo. Ang sabi ni Timoteo, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay dito, ikaw ay maging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. Habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng yung sarili ng pagkaing espiritual mula sa salita ng panampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Malinaw na sinabi niya, habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng yung sarili ng pagkaing espiritual. Totoo naman po yan, habang tayo nagtuturo, tayo muna ang unang kumakain ng espiritual na pagtuturo. Tayo muna ang tumatanggap ng unang aral ng Panginoon. Tayo muna ang tinuturuan ng Panginoon kapag nag-aaral ka ng Biblia. Bago matuto ang iba, ikaw muna ang tinuturuan ng Panginoon. Pagkaing espiritual mula sa salita ng panampalataya at tunay na aral at sinusunod mo, sabi ni Pablo kay Timoteo. Huwag mong paaksayahan ang panahon mo sa mga alamat, walang halaga. Kasi may mga tao, inaksaya yung oras sa mga bagay sa libutan. Yung alamat sa libutan kasi yun. Wala kasing halaga yun. May mga tao, inuubos lang oras sa mga bagay sa mundong ito na hindi naman makapagdala sa buhay na walang hanggan. Kaya kailangan maging balanse tayo. Kung ginagawa natin makasanlibutan, kailangan mayroon tayong balansing paglilingkod. Huwag puro sanlibutan. Amin po ba? Kasi pag ang iyong ginagawa ay 80% ang sanlibutan, 20% lang kay Lord, kapahamakan niya ng kaluluwa mo. Hindi yan matanggap ng Panginoon. At sabihin mo na unawaan ka ng Diyos, hindi ka maintindihan ng Panginoon. Lahat, alam mo yung aral ng Panginoon. Amen. Sanayin mo yung sarili sa mga Diyos na pamumuhay. Yun yung pagsasanay sa mga Diyos na pamumuhay. Sa pagsasanay sa katawan, ay mayroon din pakinabang. Alam po natin yan. Pag sinasanay mo yung katawan sa mga bagay na sa libutan, may pakinabang din yun. Alam natin yung mga bagay na yan. Tulad ng mga sports. Pagsasanay yan eh. Pero hanggang dito lang yan. Sa mundo. Hindi makaabot sa langit yan. Sinasanay mo lang yung katawan. May pakinabang sa katawan yon. Ngunit ang maka-Diyos na pamumuhay, may pakinabangan at sa lahat ng paraan. Kasi may maka-Diyos na paraan eh. May maka-Diyos na pamumuhay na mapapakinabangan sa lahat ng paraan. Sapagkat ito'y may pangako. Hindi lamang para sa buhay na ito. Ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Kasi yung pangako ng sa buhay na ito. Hindi lang naman material, kundi spiritual. Kasi kasama yung spiritual, kasama yung material, pangako ng Panginoon. Maging sa buhay na darating. Pangako ng Panginoon yan. Yung mga gantimpala. Totoo ang salitang ito na dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, magsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na sa mga sumasampalataya. Yun yung pagsisikap natin. Yun yung pagpapagal natin. Sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na sa mga sumasampalataya. Di ba sumasampalataya tayo sa Panginoon? Di ba? Yun yung inaasahan natin. Bakit tayo nagsisikap? Bakit tayo nagpapagal? Sapagkat umaasa tayo sa Diyos ng buhay at tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na sa mga sumasampalataya. Sabi sa 11, ituro mo, tipad-tupad ang lahat na ito. So yung sa taas, basahin nyo. Nandiyan yung mga paliwanag. Tungkol sa mga gusto maglingkod sa iglesia, mga
tagapangasiwa sa iglesia. Nandun yung mga karakter ng gustong maging tagapangasiwa sa iglesia, maging tagapaglingkod sa iglesia. Sunod-sunod yun. Yung pamumuhay na tulad ng Panginoon ay tinuturo ni Pablo kay Timoteo. Yung pagsisikap, pagpapagal. Sabi niya, ituro mo di patupad ang lahat ng ito. Huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabata. Kasi si Timothy kasi bata pa siya. Meron tayong Timoteo dito, meron din tayong Timothea. Amen. Para ito sa mga baguhan na tinuturuan. Maring matanda ka na, pero bata ka pa sa panampalataya, pero huwag mong hayaang hamakin ka ni naman dahil sa iyong kabataan sa panampalataya. O talagang literal talaga ng bata, si Timoteo. Sa halip, sikapin mo maging halimbawa ng mga sumasampalataya sa iyong pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig, panampalataya at malinis na pamumuhay. Amin po ba? Pagsikapan mo yon. Sikapin mong maging mabuting halimbawa sa mga sumasampalataya. Ipakita mo yung iyong halimbawa na maganda sa iyong pagsasalita, sa iyong pag-uugali, sa iyong pag-ibig, at sa panampalataya at malinis ng pamumuhay. Yun yung pagsikapan natin na maging halimbawa. Hindi lang para kay Timoteo, kundi maging sa atin din na mga tinuturuan. Tulad ni Paul na tinuturuan niya si Timoteo na maging maayos ang pamumuhay. Tinuturuan siya ni Paul, ni Pablo na magsikapan na maging mabuting halimbawa sa panampalataya. Sa iyong pagsasalita, pag-ugali, pag-ibig at panampalataya at malinis na pamumuhay. Kasi ito yung magandang halimbawa para sa mga naglilingkod sa Diyos. Amin ba? Magandang halimbawa. Kasi alam naman natin, tayo halos tinitingnan ng lahat ng tao. Manampalataya, hindi manampalataya. Tinitingnan yung ating panampalataya, tinitingnan yung ating pananalita, tinitingnan yung ating pag-uugali, tinitingnan yung ating pag-ibig, tinitingnan yung ating panampalataya, tinitingnan yung kung malinis ba ang ating pamumuhay. Amen. Kaya maging maingat tayo. Totoo na yung mga tao, kung ano yung dating buhay natin, yung pa rin ang pagkilala na sa atin. Ako yung mga dati ko kakilala, yung pagtingin nila sa akin, ganun pa rin ako. Pero wala na ako doon sa dating pagkatao. Amin pa ba? Binago na ng Panginoon ang aking puso. Binago na nanood ang aking buhay. Amen. Sa pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 1, verse 2. Pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 1, verse 2. Kaya nga anak ko, kasi anak niya si Timoteo sa panampalataya, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Jesucristo. Ang narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ipagkatiwala mo rin sa mga tao may katapatan at may kakayanang magturo naman sa iba. Pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 1, verse 2. Kaya nga anak ko, kasi anak niya sa panampalataya si Timoteo, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahan loob ni Jesucristo, Kristo Jesus. Ang narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay pagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Di ba kayo yung may katapatan? Kayo yung may kakayahang magturo sa iba? Yun ang sabi ni Pablo kay Timoteo. Sayang naman na leader ka, dumadalo ka sa mentoring tapos hindi mo lang naituturo sa pamilya mo, sa kapwa mo yung katapatan at kakayanan. Ito yung pinatuturo din sa mga tao may kakayanan magturo din sa iba. Kaya itinuturo ko sa inyo kasi para sa atin ito lahat. Amen. Ituro sa mga tao may kakayanan magturo din sa iba.
Amen. Kaya mahalaga na dapat natin makita yun. Dito sa Josue, tatalon tayo sa lumang tipan. Josue chapter 11 verse 15. Josue chapter 11 verse 15. Ito ang utos na ibinigay ni Yahweh kay Moises. At binigay naman ni Moises kay Josue. Tinupad ni Josue ang lahat ng inuutos ni Yahweh kay Moises. Kasi ang kautosan ito na binigay kay Josue, unang ibinigay kay Moises. At alam natin na si Moises ay naging masunurin din sa Panginoon. At sabi diyan, tinupad ni Josue lahat ng inuutos ni Yahweh kay Moises. Tinupad lahat. Alam po natin ang pakaraming utos, maging sa mga pagkain. O sabi ng bagong tipan sa Marcos chapter 7, lahat ng pagkain nilinis ng Panginoon. Kasi ang pagkain, hindi naman pumapasok sa puso yan, kundi sa tiyan. Kaya kinalaman ang pagkain sa ating panampalataya. Amin po ba? Sabi ng Biblia, lahat ng pagkain nilinis sa pamagitan ng panalangin at salita. Ang pagkain hindi nagpaparumi sa atin. Yung kasalanan sa puso natin, nandoon sa puso natin, yung nagpaparumi sa atin. Kasi ang pagkain, wala namang kinalaman sa ating kaligtasan. Wala namang kinalaman yun sa ating panampalataya. Kasi ang pagkain, pag kinain mo, papasok sa tiyan yan. Amen po ba? Amen, kahit anong klase ng pagkain. Pumapasok yan sa tiyan. Kaya lang yung dating kasalanan doon sa puso natin, ito yung lumalabas sa atin. Ito yung nagpaparumi sa atin. Amen po ba? Ang sabi ng Biblia, walang kinalaman sa ating kaligtasan ang pagkain. Kasi ang pagkain pumapasok sa tiyan. At pagkatapos dinudumi, sabi ng Panginoon, yung dating buhay na makasalan, yun sa puso natin, yun nagpaparami sa tao. Kasi kung ano yung laman ng puso mo, yun lumalabas sa bibig mo. Lumalabas sa iyo. Amen mo ba? Pero maraming mga pagkain binawal sa lumang tipan. Pero sabi ng Panginoon, walang nilikha ang Diyos na marumi. Ito'y ginawa siguro ng Diyos kasi isang pagsubok sa kanila. O sa bagong tipan, lahat nilinis. So sabi diyan, tinupad niyo ang lahat ng utos ni Yahweh kay Moises. Maliban pala sa Gawa chapter 15 verse 28 ay pinagbawal yung handog sa Diyos-Diyosan kainin, yung dugo, at saka yung double deed, yung binigti, at saka yung pakikiapid. Lumayo kayo sa pakiapid, pakipag-isa sa kasalanan. Handog sa Diyos-Diyosan, yan ang sabi ng Diyos eh. Ang Diyos naman ang nagsabi, huwag kakain ng handog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo, huwag kakain ng binigti, at saka yung lumayo sa pakikiapid. Yan ang bilin ng mga apostol at ng sabi ng Espiritu Santo na sulat sa mga hintil. Siyempre, kung sila nagbilin yan, bawal din sa kanila. Alam na mag-utos sila na kayo lang ang bawal, kami pwede. Siyempre, sa kanila, bawal din yun. Maging sa lumang tipan, bawal talaga yun. Amen. Kaya yun yung tanda natin. Basta't mahalaga, huwag tayong sasuway sa Panginoon. Huwag tayong kakain sa handog sa Diyos-Diyosan. Kasi hinandog yun sa Diyos-Diyosan, hindi naman sa Diyos hinandog yun eh. Alam natin, bawat barangay mayroong Diyos-Diyosan, di ba? May dinuguan, saka puto, masarap daw. Gawa 15 yun, verse 28. Saka marami pang mga bilin sa bagong tipan. Binigti, pakikiapid, sabi ng Panginoon, layuan niyo yan.
Kaya, ang bilin lang kay Josue, kay Moises, ito yung huwag mag-asawa, huwag makisalamuha, huwag makipag-kaibigan sa mga taga-Kanaan. At silang lahat ay lipulin. Silang lahat ay lipulin. Kasi rebellion talaga. Kasi kung may binuhay ka pa doon, rebellion uli yun. Dadami uli yun. Ayaw ng Diyos ang rebellion. Ayaw ng Diyos yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi kalaban ng Diyos ang Diyos-Diyosan. Yun ang pinakabilin sa kanila. At saka yung huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Bulay-bulayan mo araw at gabi. Upang matupad mo lahat ang doon. Sa ganun, maging masagana ka at matagumpay ang iyong buhay. Sabi ng Panginoon. Magpakatatag ka, lakasan mong loob mo, huwag ka matakot. Sanayin. Akong si Yahweh na yung Diyos kasama mo, saan ka man magpunta. Yan ang bilin sa kanya ng Panginoon. Kasi, iko-conquer niya, hindi lang bayan, kundi mga kaharian. At sabi ng Biblia, tinupad ni Josue ang lahat ng inuutos ni Yahweh kay Moises. Kaya alam ba si Josue ay naranasan niya ang kaginawa at pagtatagumpay. Kasi sinunod niya lahat eh. Hindi siya sumuhay. Ito sa Hukom, chapter 2, verse 6 hanggang verse 10. Hukom, chapter 2, verse 6, verse 10. Pinalakad ni Josue ang mga Israelita sa kanilang tirahan. Yung mga nakungkad na nila ng mga bansa. Sa mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Kasi may marami na sila nakungkad eh. Maliban kay Haring Sihon ng Amoryo, Haring Og ng Basan. Saka sa 31 kaharian na kungkad ni Josue. Yun yung mga bansa na nakuha. Pero marami pa rin bansa na hindi sila nasakop. Na sabi diyan, si Josue namatay sa edad na 110 taon. 110. At nilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok ng Gaas. Namatay rin ang buong salinlahi na kasabayan ni Josue. Nung namatay si Josue, namatay din yun. Siyempre mga kaidarin niyo. Naglingkod ng tapat kay Yahweh. Ang may salita habang nabuhay si Josue at ang buong nakasaksi ng mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. So namatay yun, si Josue at saka yung mga kasabayan niya. Sila ay naglingkod ng tapat sa Panginoon. Yung mga Israelita habang nabuhay si Josue. So magaling na leader si Josue. Dinisciple din siya ni Moises kung paano maging tama ang paglilingkod. Si Josue, napasunod niya ang lahat ng Israelita nung nabubuhay siya. Amin mo ba? Kasi magaling siya na leader din. Naging halimbawa ang kanyang buhay sa katapatan sa pagsunod sa Panginoon. Amin mo ba? Kasi kung hindi ka magandang halimbawa, hindi ka susundin ng mga tao. Kung hindi ka stricto, hindi ka susundin ng mga tao. Amen. Nung mamatay si Josue sa edad na 110 taon, namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue. Pero silang lahat naglingkod ng tapat kay Yahweh. Ang mga Israelita habang nabuhay si Josue at ang mga pinunong nakasaksi na mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Amen. Napasunod niya yun. Ibig sabihin magaling talaga siya na leader. Hindi katulad kay Saul. Marumi ang buhay ni Saul. Maraming leader sa Israel na hindi naging tapat sa Diyos. Amen. Pag binabasa mo yung Deuteronomio bilang, marami mga leader dyan na hindi tamang buhay. Kaya sila pinarusahan ng Panginoon.
Kaya si Josue ay magaling na halimbawa ng pagsunod at paging tapat sa Diyos. Amen po ba? Lahat ng utos ng Diyos sinunod niya. Yung pagsakop, yung lahat ng bilin ng Panginoon, kanyang sinunod. Naalala niyo yung paalala ko sa inyo nung nakarang Sunday about sa pagsunod? About utos? Mark chapter 12, verse 29, verse 30, 31, yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Galatia chapter 6, verse 2, yung pagtulungan sa pagbuhat ng pasanin, utos yun ng Panginoon. Sa ganun para matutupad natin ang utos ng Diyos. Sabi doon, utos ni Kristo. Saka yung unang Juan chapter 3, verse 22, verse 23. Tinatanggap natin lahat ng hinihingi natin sa Panginoon kasi sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ito yung panampalataya kay Jesus at ang bilin naman ni Jesus, magmahalan tayo. Tulad ng pagmamahal ng Diyos. Maraming utos ang Panginoon sa Bagong Tipan. Nang sabi ko nga, Matthew 28:10-20, Great Commission, utos din ng Panginoon. Na kapag sinunod natin ang mga utos ng Panginoon, susi yan ng kaginhawa at pagtatagumpay. Amin ba? Pag sinunod natin ang mga utos ng Panginoon, kasaganaan, pagtatagumpay ang dulot niyan. Pag sinuway natin ang Panginoon, kabiguan, pagkatalo at kamatayan. Amen. Ito yung mga lipin na hindi sumunod sa Panginoon. Yung lipin ni Benjamin, rebellious. Hukom chapter 1 verse 21. Hukom chapter 1 verse 21. Lipin ni Benjamin. Yun yung sabi doon na yung sumunod na sa alinahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya sa Israel. Sa Israel, kadugtong niya ng Hukom chapter 2 verse 6 verse 10. Yung mga lipin na rebellious. Kasi ang hindi pagsunod sa Panginoon, rebellious. Minsan mababaw ang pagkilala natin sa rebellious. Okay lang. Kasi hindi ako sumunod, okay lang. Pero sa Panginoon, malalim yun. Amin ba? Sa atin, okay lang. Baliwala sa atin ang sumuhay, baliwala sa atin ang hindi sumunod. Pero sa Panginoon, malalim ang hindi pagsunod. Isang rebellious. Isang rebellion. Lipin ni Manasseh, verse 27. Hukom, chapter 1, verse 27. Lipin ni Ephraim, Hukom, chapter 1, verse 29. Yan yung mga rebellious na mga tao. Yung salin lahi. Lipin ni Sibulon, verse 30. Lipin ni Aser, verse 31. Lipin ni Naphtali, verse 33. Lipin ni Dan, verse 34. Hukom chapter 1 yan, 21. Sunod-sunod na verse po yan. Kita natin yung mga lipin na yan, yung mga rebellious, na nanirahan silang kasama ng mga Kananeo, mga Amoryo, na sabi na pa, lipulin. Ngunit ginawa nilang katulong. Siguro mga tamad sila, no? Ang inisip nila, pag nilipulan sila, wala nang maglilingkod sa atin. Amen? Wala nang maging tagapag-igib sa atin, wala nang tagapangahoy sa atin. Kasi uso yun dati yung, mayroon kang katulong na igib sa'yo, maglilingkod sa'yo, mangangahoy sa'yo. Amen pa ba? Kaya, tinan mo yung mga tamad. Hindi nila alam yung ginawa nila ay malaking pagsuway sa Panginoon. Kaya sinumpa sila ng Panginoon. Amen pa ba? Amen. Baliwala sa kanila yung pagsuway. Kasi nakalimutan nila yung mga batas ng Panginoon, yung mga utos ng Panginoon. Di ba sa Mateo 23:23?
na yung mga Pariseo, tagapagturo ng kautusan, nag-ikapo sila. Pero wala silang katarungan. Wala silang batas. Ang katarungan kasi batas yan eh. Wala silang habag. Wala silang katapatan sa Diyos, sa kapwa. Sabi ng payon, tamang gawin niyo ang pag-ikapo. Kaya lang, huwag niyo kaligtaan ng ibang turo ng kautusan, yung katarungan, yung batas, yung habag, katapatan. Huwag niyo kalimutan yung ibang utos. Ang sabi na po, dapat yung sundin lahat. Amen po ba? Kaya, mapansin natin na yung katarungan kasama sa utos. Yung habag kasama sa utos. Yung katapatan kasama sa utos. Kasi nasa lumang tipan yan, hanggang sa bagong tipan nandyan. Kaya binanggit sa ngalan ng Panginoon, isa-isa yan. Amen po ba? Kasama yan sa utos ng Panginoon. Yung maging makatarungan ka sa iyong kapwa, magkaroon ka ng habag sa mga kailangan kahabagan, magkaroon ka ng katapatan sa Diyos, katapatan sa kapwa, kasi mga utos yan eh, na dapat sundin pa rin. Maging sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, pag binabasa mo yung kabuuan ng Deuteronomio at Bilang, nandyan yung mga batas na yan. Maging sa bagong tipan, nandyan pa rin. Binuhay lang ng Panginoon sa mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan kasi hindi nila naipapamuhay yun eh. Hindi nila naipapamuhay. Kaya sabi ng Lord, huwag niyong kaligtahan ng ibang turo ng kautusan. Dapat niyong gawin ang pag-ikapo kasi ginagawa na nila yun eh. Yan ang tinutukoy doon ng Panginoon. Dapat yung kasi kung ano yung ginagawa nila, sabi ng Lord, dapat yung gawin yan. Kaya lang huwag niyong kaligtahan ng ibang mahalagang turo ng kautusan, yung katarungan, habag at katapatan. Di ba? Yun naman tinutukoy na Panginoon doon. Ibig sabihin, sundin mo lahat. Mag-ikapo ka, maging makatarungan ka, magkaroon ka ng habag, magkaroon ka ng katapatan para maging maayos ang pagtingin sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Amen! Amen po ba? Kaya, yun yung tinutukoy ng Panginoon doon na mga utos pa rin na dapat sundin. Yun yung sinasabi na sinunod ni Josue ang lahat ng bilin sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Kaya, yung Josue chapter 1 verse 8 hanggang verse 9, naranasan niya at yung kanyang salinlahi, yung makaidaran niya, yung kaginawa at pagtagumpay. Pero yung ibang mga lipi, hindi na sumunod sa Panginoon. Nagkaroon na ng rebellious. Kasi ang rebellion na yun, parang mababaw lang sa kanila. Parang katulad sa ating pag sumusaway tayo, parang okay lang, parang mababaw lang. Pero sa Panginoon, malaking kasalanan. Malalim pala para sa Panginoon. Ang hindi pagsunod sa Kanya. Amin po ba? Malalim para sa Panginoon. Kaya binigay ang utos, ulit ko lagi, para sundin, hindi para suwayin. Amin po ba? Kaya, yung aking paalala, mahalaga na yung mga bagay na din-desire natin sa Panginoon, hinihingi natin sa Panginoon, dapat mayroon tayong pagnanasa. Lalo na yung pagsunod sa Kanya. Amin po ba? Lalo na yung pagsunod. Kasi, baga, sinala ng Panginoon yun, panahon ni Josue. Yung mga sumunod na mga kaedad niya ay naranasan yung masaganang buhay, naranasan yung katagumpayan. Kasi sinunod nila yung mga bilin ng Panginoon. Pero yung sunod na salinlahi, nabigo, natalo. Tinalo sila ng kalamang kaaway. Hindi sila nagtagumpay. Kaya hindi nila na-conquered yung Canaan. Hanggang ngayon, di ba, gera, labanan yun. Eh, wala silang kapayapaan. Kasi sabi ng Lord, maging hagupit yan sa gulugod nyo, maging tinik sa inyong mga mata, pantusok sa inyong mga mata, yung mga tao yan, maging bitag sa kanilang mga Diyos-Diyosan nila, maging bitag sa inyo, papahirap sila sa inyo. Kaya yung mga lahi na yon, hindi yung pinalis ng Diyos sa kanan. Kaya sama-sama sila nanirahan doon kasi hindi na sinunod ang bilin ng Panginoon sa kanan.
Amen. Kaya yung hindi pagsunod, nagbubunga. Kaya sila nag-iyakan. Nung sumbatan sila ng anghel ng Panginoon, nag-iyakan sila. Pero naghandog pa sila sa Panginoon. Kaya lang, wala nang bisa yung pag-iyak mo. Wala nang bisa yung paghandog mo. Kasi nauna na yung kasalanan. Nagkaroon ito ng malalim na repentance. Kailangan magkaroon ng malalim na repentance. Pero yung kasalanan na yon ay nagbubunga na. Inaani na nila yung kasalanan. Kaya kung lahat tayo susunod sa Panginoon, kasi nga mapansin natin kung bakit pag may nagkasala na isa lang nagkasala sana, isa lang sumuhay, hindi sila nakapagpatuloy sa paglalakbay. Kasi ayaw na Lord na may kasama silang rebellion. Ayaw na pa na may kasama silang sumusuway. Kasi pag humarap sila sa kanilang kaaway, natatalo sila. Kasi nga, hindi sila karapat dapat humarap. Kasi nandun yung kasalanan. Kasama sa pamilya. Kasi isang pamilya sila, kaya damay ang lahat. Ay mapapansin natin na pag mayroong isa, dalawa, tatlo na sumuhay, nadadamay ang lahat. Parang pamilya rin. Halimbawa ko, adik na lang. Pag napatay na baril, hindi mo pwede sabihin na, bahala ka na sa buhay mo. Responsibilidad pa rin yung ibili ng kabaong. Responsibilidad pa ibili ng libingan. Pasuotin ng barong. Pasuotin ng slack na pantalon. Amin ba? Mayroon ka pa rin pananagutan eh. Hindi mo pwedeng sabihin, ano na lang sa ilog yan. Hindi mo pwedeng sabihin na, bahala ka na dyan. Kaya ganun damay ang pamilya. Kahit mabuting tao ka, nadadamay ka sa pamilya mo masama. Ganun din sa panahon nila. Pag binabasa mo yung kabuuan ng Deuteronomio bilang talagang pag may isang sumuhay lang, sa panahon ni Josue, damay lahat. Kasi ayaw na nun na kasakasama mo yung rebellion, ayaw na nun na kasakasama mo yung makasalanan, ayaw na nun na kasama mo yung sumusuway sa kanya, hindi sumusunod, ayaw niya yun. Kaya damay sila lahat. Ang mapansin natin na yung unang salinlahi ng mga mandirigma, nilipo lahat ng Panginoon. Yung malipo na lahat yun, saka lang sila pinalakad. Di ba halos 40 years sila nagpaikot-ikot sa ilang? Hindi nila makita yung daan papunta sa lupang pangako, hindi nila makita. Kasi nga, nabulag sila ng kasalanan. Damay sila doon sa mga suwail. Damay sila doon sa mga rebellion. Damay sila sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. Kasi isang pamilya sila. Yung consequence ng isa, damay lahat. Malibang alisin mo na yun ng Panginoon yung makasalanan, lipulin mo na yung makasalanan, saka lang sila lalakad ng diretso. Amen. Kasi naalis na yung kasalanan. Amen ba? Ano bang pinagkaiba ng mga tao noong panahon sa panahon natin? Walang pinagkaiba. Isang pamilya. Amen ba? Walang pinagkaiba. Sa panahon ngayon, pag sumunod ka Lord, sa Panginoon, walang pinagkaiba kay Jose at sa kanyang mga kaidaran na nagtagumpay. Naranasan niya kasaganaan. Ano yung ending ng sumusuway? Kapahamakan pa rin. Pagkabigo, pagkatalo, pagkapahamak ng buhay nila. Yan ang ending noon. Hindi magkaiba. Amen. Kaya, magkaroon tayo ng malalim na pagkilala sa Panginoon. Huwag tayo magkaroon ng mababaw na pagkilala sa rebellion. Ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos, rebellion. Lalo't alam mo ang kautosan ng Diyos. Alam mo kung ano yung aral ng Panginoon. Amen. May konsiderasyon pa si Lord doon sa walang alam. Pero ang pinakabintahan naman may alam ka, ay malapit ka na sa Panginoon. Mas bintahan yung may alam ka. Kasi nais na pa yun, masumunod ka. Amin ba? Mas may bintahan ka na alam mo, nakasigurado ka sa buhay mo. Nakasigurado ka sa kinabukasan mo. Yung pagpapala, yung tagumpay, nakasigurado ka kapag sumunod ka sa Panginoon. Yung walang alam, parang nasa gitna ng laot yun. Walang kasiguraduhan.
Kasi hindi niya alam yung utos ng Diyos, hindi niya alam yung kalooban ng Panginoon. Amin po ba? Kaya, mas bintahan na tayo may alam. Kahit mahirap. Sa kanila, mahirap din eh. Isip-isipin mo, sabi nun, magpakatatag ka, takasan mong loob mo, huwag ka matakot. Kasi, isip-isipin, imagine mo lang, isang grupo na kayo, yung pupuntahan nyo ay napakaraming kaharian. Isip-isipin mo lang, pag pumasok sa iyo ang takot, mawalan ka ng pag-asa, di ba? Hindi mo magawa ang pinagawa ng Panginoon sa iyo. Isip-isipin mo lang, utusan ka maging leader, ikukonkard mo yung mga kaharian, isip-isipin mo lang yung mga sumusunod sa iyo. Kaya sabi ng Biblia, lakasan mo yung loob. Sabi ng mga kasama, lakasan mo yung loob, Huswi. Sundin mo lahat ang utos ng Panginoon. Kasi hindi madali para sa isang leader na harapin yung mga trials ng buhay, pagsubok ng buhay. Kailangan malakas ang loob mo. Kailangan hindi ka natakot. Kailangan i-challenge mo yung mga tao na sumunod sa Panginoon. Amin po ba? Kaya yun ang yung disciple ni Jesus Christ, si Peter, si Andres, si Santiago Tuan, si Felipe, si Nathaniel, disciple niya yun para sumunod sa kanya, para patatagin ang kanilang kalooban. Kasi marami silang mga, naalala niyo yung mga kamatayan ng mga apostol, napakatindi. Hindi basta-basta yung kamatayan nila. Dinanas, kung nabasa niyo yung history ng mga apostol, matindi kamatayan ang dinanas sila. Kaya pinalakas sila ng Panginoon. Alala niyo yung mga tagapangaral sa ibang bansa, binabato, sinasapak pa ka eh. Nangangaral ka ng word of God, sasapakin ka, babatukan ka, hahagisan ka na kung ano-ano, nag-wild ang demonyo. Kaya, pero patuloy pa rin sila. Kasi handa na sila ganun sa ganung pag-uusig. Napansin niyo ba, yung isa sa YouTube na panood natin na nangangaral ka ng salita ng Diyos, babatukan ka, suntukin ka, sampalin ka, so handa na sila na patawarin yung mga gumagawa na ganun. Kasi ang Panginoon ay nagpatawad din. Amin ba? Pag ikaw ay pumunta sa labas, mangaral ka, handa ka na sa pag-uusig sa iyo. Nandun yung malawak na pasensya, malawak na pagpapakumbaba. Kasi nga, ang Panginoon man ay nakaranas din ng hindi maganda sa mga makasalanan. Amin po ba? Handa ka na. Kasi mabuti tayo nagkakaintindihan. Kasi sa palibot natin, hindi man tayo maintindihan. Amen. Kaya nga, patuloy tayo nangangaral para ang mga tao ay makaunawa din ang salita ng Diyos. Matuto din sila sa mampalataya. Malaman din nila yung buhay na walang hanggan. Amin po ba? Ito yung papel na ginagampanan natin. Yung ituro sa mga tao ang salita ng Diyos. At maging halimbawa yung buhay natin sa mga tao. Kahit sa hindi manampalataya, maging halimbawa ang buhay natin. Amen po ba? Yun yung ating papel na ginagampanan. Kaya tayo nagtitiis, nakipaglaban sa buhay na ito. Kaya, amen. Kaya, dalangin ko na magpalain tayo lahat ng Panginoon. Maging matatag tayo sa ating paglilingkod. Tayo mag-pray. Amang Diyos sa langit, pagpalain mo po ang iyong mga salita. Maging kalakasan namin ang iyong mga salita. Patuloy mo kaming puspusin ang Espiritu mo. Patuloy mo kaming puspusin ang kagalakan mo. Patuloy mong pagpalain at bigyan ng kapayapaan ng aming isip at puso. Bigyan mo kami, Lord, ng katapangan. Bigyan mo kami, Lord, ng lakas ng loob na patuloy na may pangaral ang mga salita mo, Panginoon, sa mga tao. Palain mo yung aming evangelism sa Timbaw, sa Langkiwa. Hinihin namin na marami kaming madala sa iyo, Panginoon. Ngalan po ni Jesus. Hinihin namin ang patnubay ng Santong Espiritu sa aming paglingkod sa Panginoon. I-desire natin, hingin at sa Lord na tayo bigyan niya ng karunungan, katapangan,
para may pangalan ng kanyang mga salita. Kasi kawawa talaga ang mga tao pagdating ng takdang panahon. Lahat tayo harap sa Panginoon. Kaya bilang leader, naupo ka dyan, hindi ka lang taga pag-upo, kundi ikaw din naman ay gamitin ng Panginoon. Ikaw ay maging Peter, Andres sa panahon ito. Ikaw ay maging Santiago at Juan sa panahon ito. Ikaw ay maging Felipe at Nathaniel sa panahon ito. Tayong lahat. Amen. Ikaw ay maging Pablo sa panahon ito. Maging Timoteo sa panahon ito. Maging Moises sa panahon ito. Maging Josue sa panahon ito na sumunod ng buong puso at katapatan sa Diyos. Kaya nagtagumpay sila. Kaya makita natin yung mga hindi sumunod, bigo, talo, pagkapahamak. Kaya nabanggit ko, ano ba yung pinakaiba natin sa panahon ngayon, sa panahon noon? Hindi magkaiba. Parehas lang. Yung mga sumusunod, maranasan nila yung kaginawa at pagtatagumpay. Yung mga hindi sumusunod, maranasan nila yung kabiguan, pagkatalo, pagkapahamak. Salamat sa Panginoon. Pagpalain kayo ng Diyos, i-bless kayo ng Panginoon sa gabing ito. Bigyan kayo ng karunungan, bigyan kayo ng katatagan, bigyan tayo ng katapangan ng Panginoon para may pangalan ng kanyang mga salita. Kahit saan tayo pumunta, mayroong kaluluwa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen.